breakthrough love team kayo. So, ano pa yung parang di-discover nyo ni Enrique in terms of your love team? Parang, did you did something here na hindi nyo ginawa sa Forevermore? Or parang yun nga, parang in-experiment nyo para, let's say, try to test yung love team nyo o yung, yung kilig factor? Deliberate ba yan na you experiment on your love team? Tama, no? Kung they plan, they, they experiment, they explore. We talk about it, what our strengths are, and what our weaknesses are. Like, parang what works for us and what doesn't. Kailangan ba sabihin kung what we think works for us? Hindi, siguro na pag-usapan din po namin na parang, our strength is that we can be very parang innocent yung characters, but we can also play it up a little. Like dito sa movie, we were able to play it up and make it more not naman sensual, but a little more playful or parang nag-tease, but it doesn't take away the wholesomeness of the love team. And also, anyway, yun yung sa movie namin, yun, nag-play up kami a little bit. It's far from Forevermore kasi dito we speak in English, and basta sobrang layo po ng characters namin. But there are still, mararamdaman mo pa rin yung pagko-wholesomeness pa rin ng mga characters, and the innocence, and ano pa ba? Hindi ko maisip. Basta yun yung Okay, direct naman. In terms of the other characters, kasi syempre, sa pag ito, mga rom-com, ganyan, palagi na lang, center na lang sa love team. Paano naman yung mga other characters na, ay, parang lang ba sila, siningit lang sila, ganun-ganun? Actually, proud ako sa movie na to kasi yung other characters, even if they are the ones who are friends of the main characters, they have their own lives. So actually, full yung characterization ng mga writers sa kanila. Even if wala sa mga eksena, even if like for example, the character of Juliana, si Sue Ramirez, even if she's just the best friend of Sofia, ramdam na din siya. Ramdam mo may pinagdadaanan din siya sa mga family niya, sa org niya, parang may mga sarili siyang concern. Even Andre, even if siya yung best friend ni Ken, meron din siyang sariling problema. May sariling pinagdadaanan. Hindi man yung focus na sa kanila, but their characters na feeling ko well-rounded and yung characterization full. In terms of production naman, direct, kasi di nga... Ayon sa artista naman. Sige po. Ay, go po. Sige, magkakiyaan pa kayo. Go direct, sige. Ano po? Yung lang... focus sa kanila. Ay, hindi naman kasi for me, when you watch the movie, you will see the other actors in a new light. You'll probably, for example, you probably saw Yves Flores in Forevermore na napaka-soft-spoken, yung best friend na nandito sa tabi. Pero pag nakita mo siya sa movie, pag napanood mo siya sa movie na to, sobrang iba siya. Sobrang Janos del Prado. Yves Flores, yung totoong Yves Flores lalabas. Even si Sue Ramirez, kung nakikita niyo sa mga MMK niyo, yung mga nasa kailangan kita, napaka-conservative, napaka-tahimik. Dito naman iba rin siya. Iba. Sobrang may spunk. Kasi yung ibang characters na hindi yung kilala, gusto sila Erin Ocampo, si Alex Diaz, yun, yung feeling ko makikita niyo sila in a new light sa movie na to. So, I don't think na kahit na yung focus ng movie ay sa mga main actors, feeling ko may madidiscover yung mga producers at yung mga ibang directors sa support na parang, kaya pala ng artisan kong itong ganitong klaseng role. Okay. In terms of production naman, kasi ginawa ba ito immediately after Forevermore or habang Forevermore nag-tape na rin kayo ng movie? Nag-start tayo, alam natin di ba lahat, nag-start tayo before Forevermore. Tapos, nung nag-start na yung production, pumasok naman yung TV series. So yun yung sinasabi ni Liza na isa sa mga naging difficulty nila. Kasi sumasabay. Sabay yung taping ng Forevermore, tapos nag-shooting din nitong Just the Way You Are. Tapos after Forevermore, meron pang mga remaining na konting sequences, nag-resume and we finished it. So, sabay siya.